sundan siya. Akala niyo makakatakas ka, sundan ka. Malugod doon yun. Okay? Kanto na abot dere. Sige, daan na siya gamay na background. Naabot si Sisera kay Jael, or Hael, kato niyo dibasa ganina. Si Hael, o kanayang bana, malayong kamag-anak na sa mga Israelita, mga ginatawag kong Kenites. Okay? Parinti ni Moses. Okay? Close, malayo relative. Pero relative gihapon sa Israelita. Pero si Heber nga, dapat malayong kamag-anak sa mga Israelita, imbis dapat pukampi sa Israelita, is nakipag-alyansa sa kalaban. Nakipagkampi siya. Unfaithful siya. So, sa gibuhat, that's why si Sisera nindagan sa balay ni Heber. Kay kakampi man ta, dala ka mudagan sa imuha. O pag-abot niya dito, ang naabdan niya ang asawa ni Heber nga si Hael. Kasi ang giingon diri, pag-gingawa siya, siya tayo kasay ng master, and then ayaw kabalaka, ipasulod niya, and then pagkaman kapoy, dagan, ayaw pa naman kayong gidagan. Kung tanaw na to sa mga palayo, kayong gidagan. Okay? Pagkaman kapoy, giuhaw, so yan ipasulod, ihabulan niya. And then, kung siya nangyari, nangayong tubig. So, pwede ko mangayong tubig, pero kung sa gibuhat ni Hael, tagaan niya gatas. Generous. Ibig sabihin, bisan sa kalaban, hindi mo kailangan maging harsh. Pwede ka maging generous. Tubig naman ang deserve niya, pero yan ihatag gatas. And then, according sa iba, way po din ni Hael para ma-relax si Sisera kung makatulog. Okay, mali nangyari sa story. Ingon si Sisera. Okay, pag gumanyan ginom, in shop, dito ka dapat sa portahan. Kung na yung mangita sa kuha, inang wala ko dere. Wala tao dere. Ayaw saba. Okay, manay point sa verse. And then, sige buhat, pagtulog ni Sisera ng kalaban, sige buhat ni Hael. But Jael, Heber's wife, took a tent peg. Kasi itsura sa tent peg, kana, warang lansa nga dako. Ginagamit para di matumpag ang tent. And then, hammer. Sa tawanan, martilyo. And then in her hand, and went secretly and drove the peg into his temple. Kaning humok dito. Yan, yan. So much kusog kayo to the point na giingon dito. Ang giingon dito, it went through into the ground. Ninglapos sa ground, sa yuta, sa sobra ka kusog. Ngayon mo si Sasha, grabe doon na masama po siguro na si Daniel. Nawala ito mamaya. Okay, and then namatay si Sisera. Okay. Kung makikita na na ito ng istorya, magkaiba pala ang pag-iisip ni Heber o sa iyang asawa. Si Heber mukampi siya sa kalaban, ang iyang asawa nga si Jael mukampi sa ilahang kapamilya ng mga Israelita. Mas naging loyal siya sa pamilya niya, sa iyang Ginoo, kaysa sa iyang bana. Ibig sabihin, bisan pag mag-asawa mo, when faith calls you to do something, ibig sabihin, mas manaig ko mong pagtuo sa Ginoo. Okay? Lalo na ang imong bana nagbuhat o isa ka bagay na wicked or masama. So pagkuman, namatay si Sisera, ang kalaban na commander sa Israel. Pagkahuman, verse 22, and behold, ning abot si Barak, niingon si Hael, dali, nadali ang lalaki na imuhang ginapangita. Okay, yan ipasulod. Pagpasulod niya, nakita niya ang patay nga lawas ni Sisera. And dira namatay si Sisera, after a while, isundan, namatay po kisa to ilang hari, si King Jabin. Muna story sa Deborah. Okay, magpagansin na to, naitulo ka buok may karakter nila. Kumbaga sa salida na itulo ka karakter. Sige, tanaw na to. Kung i-relate na to sa itong kinabuhi karon, pinsa na dito. Okay, sige. Una, si Deborah. Isang babae. Sa ilang panahon, wala kayo value ang babae, naalang sa balay, dili leader, dili mo atong ubat, dito lang sa balay. Wala kay function. And then ikaduha, si Jael.
isa ka mahirap na babae. Ano na yung mahirap? Kabalin-balin mo na siya. Magbitbit na siya, ten, hipuso na po, bulakaw na po, bitbit, tao na po ng ten, ka-travel. Okay, muna na siya, ten peg. Okay, and then isa ka simpleng housewife. Okay, sa mga housewife na rin. Amen. Si Jael. Muralag mga si Jael. Okay, and then ikatulong, si Barak. Si Barak na isa ka magtotoo. Pero, sa panahon na naghatag o kuman ang Ginoo sa iya, mas nagsalig siya sa tao kaysa sa pulong sa Ginoo. O asa pa dito sa tatlo. Ito, nasa limang kahinaan, pero paano sila gigamit sa Ginoo? Si Deborah, babae siya, pero gihimo siyang leader, motivator, encourager. Tanawa, to the point, sa sobrang niya na-encourager niya, ana si Barak, kung mato ka magtuko, hindi ko mato. Di ba? Ana yung giingon, because ginatanaw niya si Deborah as a great leader. Ginatanaw niya si Deborah na dito ang presence ni Lord. Walang pag naa si Deborah, save ko. Nalimtan lang niya na diretso ito sa iya, itong gihatag na pulong sa Ginoo. And then sunod, si Jael, si Jael is very courageous. Iso, ikaw na kung magkuha, dalaw ka ng dagong balansa na duslak ni mo sa ulo sa commander, kaya ka na to. Siguro ko, mangurot siguro ta. Makabata pa siguro itong kalaban kay ay sorry. Hindi magduduha pa siguro ta. Di ba? Pero si Jael, kanawag sa kaiso. Sanay na sa balay, wala na naturin mo kalaban kung siya hindi buhat. Kaisa. Kaisa nga pa, lubong. Ibig sabihin, nagpapakita, huwag din siya nagduha-duha. Pati yun niya, para kay Lord. Kalaban dito sa Israel. Mabutoy ka pahinap sa Israel. Buhatan din niya ang tanan. Huwag siya naging mga wala pa lubong. Wala'y pagduha-duha. Very iso. Si Jael, isang simpleng may bahay lang siya. Okay? And then, nagpapakita of faith to the Lord, faithful siya sa Ginoo. That's why gihatag kay Jael, isang simpleng babae, isang simpleng may bahay, ang honor, si Jael, ang nakapatay kay Sisera, the commander of Canaanite army. Isang simpleng babae. Kung yung kang nakaroon sa, kung kung sarili na itong pananaw, may utang, paano niya nakagawa? Babae yan naman na siya. Di man na siya trained na sundalo. Sa mata na to. Sa mata sa Ginoo, kaya niya. That's why, ang importante, di man mata sa tao, importante, mata man sa Ginoo. That's why, igamit siya sa Ginoo, nagawa niya trabaho. And lastly, si Barak. Mura po usahay si Barak. Minsan mo ingon punta aning mulakaw ko kung mulakaw ka. Buhaton ako na kung buhaton ko mo. Mukuyog-kuyog ba? Hindi mo ba yung mukuyog-kuyog? Nakabadari? Sabay ba? Si Barak, muna yung failure. Muna yung fallen condition. Pero siya napakya sa Ginoo. Pero kung makita na to, bisan napakya siya, wala siya niundang. Kita mo usahan, mapakyas ta, maulaw ta, hindi na tayo magpakita. Ayaw. Kung sige buhat ni Barak, napakya siya, nawala itong honor sa iya, pero muli ba siya nagtago, naghila? Wala. Sige, hindi na sa kuha honor, sige, magpadayon niya po. Magservisyo niya po sa Ginoo. May gibuhat ni Barak. Padayon. Padayon. Okay? Muna ang tulo ka karakter sa storya. Okay? Before to end, tagatang mo upat ka points. Kung unsay mensahe sa Ginoo ani nga bersikulo. Okay pa ba ta? Okay. Anak gid mo na. Okay. 4 points. Ang first point is great is the penalty for wickedness. Okay. In this generation, nahinabuhi as if walay Ginoo. Kani nga henerasyon, ang mga Kristiyano, minsan ang mga Kristiyano manginabuhi as bubuhat og sala as if walay consequence nakapalit sa ilang ginabuhat. Kani people of Israel na ni. Ibig sabihin, magtotoo ni, pero gidisiplina sila sa Ginoo. Kung kinsa sa ato adere, ang nagbuhat og dili gyapon maayo, after ka giluwas sa Ginoo, that you should know and understand that there is a consequence and discipline kaakibat sa imong ginabuhat na dili maayo karon.
Kaya ang tanang wickedness of evil, walay palagpason ng ginawa na. And